Ang atoang mga guest speaker ning unang topic mao ang atoang diocesan exorcist ug usab siya ang parish administrator sa Santo Niño de Dahinob Parish, Dahinob, Rojas, Zamboanga del Norte, nga ang iyang topic, The Role of Mary and Exorcism. Atong sudaton, ang atoang unang speaker mao si Reverend Father Leo R. Helbero. Mayong hapon sa tanan. Makakita ramon ako o akong tiyan inyong makitaan. Madungog ra ba ko? Sa una pa lang nato nga nini lang pagsugod nato ako gyud maglipayon usab nga magpasalamat kaninyo sa inyo nga pag consider ka na ako nga makatabang sa ato nga pagtuo o sa ato nga pag participation nato sa ato nga simbahan o dinhi sa parokya. Dako nga privilege o honor para kanako ang inyong invitation. Salamat sa maong nga fraternity sa amo nga kaning sacramental brotherhood sa among mga kaparian nga gi-extend mismo alang kanako. Dako kini nga inspiration pod alang kanako. Mga igsoon, sa na ako na involved karon sa catechetical ministry ug ang catechesis karon gitan-aw nga gikinahanglan mahimo siyang integrated sa tanan nga mga lihok nato sa atong pagtuo. The Commission on the Catechesis on the national level asked me to be part of the National Commission, so as one of the 17 Advisory Council of the Philippines sa catechesis. Ang among gitutukan karon sa among mga consultations, mga butang nga nahimo gayud nga kabahin sa ato nga pagtuo ug nahimo na nato isip usa ka Katoliko, usa ka Kristiyano. Naa natay materials, naa natay kapasidad usab apan ang katesismo maoy mutudlo unsaon siya pag-integrate sa ato mismo nga pagkinabuhi isip Kristiyano. Now, of course, we will be talking about this afternoon exorcism. Sa exorcism ang ato mismong hinumduman unsa man yawa. Ang mahinumduman nato pag exorcism is horror caused by the demons. Ang yawa nga maoy maghatag kanato og panic, nga maoy magkanunay maghulga kanato, nga kanunay nag-oppress kanato sa atong pagkinabuhi. As an introduction, there are areas constantly attacked by the demons in our life. And what are these areas? Una, physical aspect. Sakit-sakit sa lawas. Ikaduha, relationships. Good relationships can be should be destroyed, or not should be, on the part of the demon. Our good relationships will give us happiness and joy, fulfillment of the self. Na kay sinahan man kaayo ang demonyo, busa iyang dauton ang ato mismo nga relationship. Initon akong ulo, initon akong unsa pa dinha, no? Ikatulo, emotions. Sometimes we experience that mood swings
Bugnaw ko ron, init ko unya dapit. Karon happy ko kaayo, pero unya dapit sa puton ko. Din gamay rang butang, maka-irritate na ako diretso. Mood swings. Properties. Labi na sa ingon ta part sa infestation. The demon will destroy the properties that cause us to happiness. Di sa gustong malipay manggudta. Ang gusto niya magulta. Kay while we are suffering and in pain, the demon will celebrate in happiness. The demon will become happy. And of course, our career, atong panginabuhi, iyan ang dauton. So kini maong mga among the areas nga iyang buot nga madaot aron dili ta makapadayon sa ato mismong kalipay, sa ato nga komportable nga kinabuhi. Okay, and we will be talking why. Nining kahaponon, ang sentro sa ako nga pagpaambit mao nga numan masuko mangyud ang iyawa kang Mama Mary. Nga numan hindi masiganahan kang Mama Mary. Mao ni background karon. I will begin discussing these matters by going back to what had happened in the creation and in the fall of men and the angels, the fall of angels. So manang akong gikuan, the fall of the angels and these fallen angels are called demons and unclean spirits. Pareho raman ni sila, demons, unclean spirits, mga dangga nila. But they are the fallen angels. Fallen angels. So demons, unclean spirits, unsa pa may pwede natong matawag niya. In some way, in other continents, these demons or fallen angels are called as aliens. And their language are translated into movies. Angels, fallen angels, stories. Kanang naang mingon tag katubitaw kanina adto mga Martian, mga taga Mars, mga caricatures nga nag-describe sa ingon ta aliens, mga entities gikan sa gawas sa kalibutan. But they are the same demons. They are angels. Diha po sa lain nga kontinent, ilabi na sa Europe, unsa may ilaha. The fallen angels, ang dangga nila unsa? Witches. Magsakay og silhig. Karon kay hapit naman timing gyud kayo ning ato ang lecture series karon about Mary. Hapit naman mag November 1, November 2, and people are so busy decorating with nagsakay og wakwakon, taas og ilong, taas og suwang, taas og bangkil, taas og buhok, naay ikog, nagsakay og silhig. It is idolization of the fallen angels. It is not benefiting our Christian life. It is idolization. We idolize the demon, therefore we welcome the demon to ourselves. O na nga introduce tong maayo na lang unta nga ang mga bata pasulutan na lang sila og mga santos. Naaman to ag sa Diocesan Youth Day din hinaalami kayo ang portrayal, ang projection o kanang ang presentation nga imbis kining maong mga entities nga kalaban ni Kristo ang i-idolize, ang gipresent sa mga kabatan-una nato sa tibuok diocese ang mga santos,
ang mga angels. Okay. Dayon ingon ta. Adunay gitawag nato nga pagtulunan, the dogma. The devil and the other demons were indeed created naturally good by God, and they became evil only by their own doing. Sa sinugdanan, gihimo ang kining maong mga anghel nga o kaning demons nga gitawag, gihimo sila nga mga maayo, mga anghel man sila, created naturally good. And who made them? God. So from the start, they are meant to be good and to do good, not harm, not destruction. Unsay nakakos sa ila as evil. Why these good creatures became evil? It is because of their own doing. Diha na sa kuan ning dito na sa Council of Braga, sa Lateran Council, the fourth, na anak ni gawas na dito sa mga dokumento. O kini ato nga mahinumduman isip nga anang angay nga hibawaan sa sinugdanan di ay ang mga anghel, ang demonyo maayo sa sinugdanan. Pero doon na sila'y gihimo. Oo. Kung unsa man di ay ilang gihimo. In CCC, di maklaro, sorry. In the Catechism of the Catholic Church 392, and even mentioned in the second letter of Peter, chapter 2, verse 4. Ingon, the scripture speaks of a sin of these angels. This fall consists in the free choice of these created spirits who radically and irrevocably rejected God and His reign. Unsay ilang gihimo, maayo sila, pero unsay ilang gihimo, nahimo silang dautan. Rejection of God. The devil and the other demons were indeed created naturally good by God. They only became evil by their own good. That rejection of God, this desiring to be God without God, maunay nakapadautan nila. Desiring to be God without God. Unsa may naalang nila, kaugalingon. Wala sila'y kabubuton sa Diyos. Wala na. They want to be God, but without God. They do something, but without God. And as if they want something away from God. So just remember, desiring to be God without God is the cause of their fall. And we call them evil, demons, and fallen angels, unclean spirits. Huwag na, nalimot ko. Dini sa Pilipinas, unsa man di ang ilang tawag? Ay, engkanto. Dangga man na nila diri sa ato Duwende, ang uban pa, ayaw lang gilapti nang nagpuyo sa ilalom sa hagdanan kay white duwende. O, swerte na nako. Swerte na nako. Naghatag siyag swerte. Yes, we recognize nga swerte siya. Magdala siya og maayo kanato. One story. A great, no? Nakoy kontak na kaniya kanunay, apan kay nag-college naman siya ron, nakoy kontak kanunay, one of our case, and I asked permission from her that her story, I will share this afternoon. Grade 1 to grade 6,
Gitagaan siya psychic power, psychic ability. Way tuon-tuon. Walay basa-basa. Way practice. Way himo sa kuan. Mag-computer siya, magsigirag dula, inighuman, gikan sa eskwelahan. Pero inig mag-exam, perfect. Inig magpa-recite, perfect. Ug niingon ang iyang teacher, pagka-bright sa bata, kay bisan pa ang period, ang kining page number, kabalo siya. So, nag-grade 6 siya. Valedictorian. Human sa iyong graduation, nagpakumpirma kay pista sa ila. Nagdaot mga bata humas confirmation. Kay kadto di ay nagdaot siya kay di naman siya katulog. Naamay siging mangaway niya. Huwag nangutanang nganong magsigi mang kagtabi din ha. Nganong sige mang kagbagulbol diha. Kinsa imong kaaway sa imong kwarto? Wala. Until such time nga naposes, dili na gidala sa doktor kay dili katulog, gidala sa unsa apa, di man gyud matambalan. Kadto di ay istorya siya naa sa imaginary friend, maghatag niya og kopya, mao'y mo answer sa tanan, siya mao'y mo kuha sa tanan, inig mag-recitation sa eskwelahan, iyang ipakita unsang page. Power. Asa nagpuyo? Ilalom sa hagdanan. Kang ilang hagdanan, ana, din gibutang kwarto-kwarto, idle place, ngiub. Human og confirmation, giatake ang bata, naposes ang bata, kay gipaningil sa iyang imaginary friend nga giingon sa ginikanan, swerte. Kay kining bataa dunay abyan. Dunay motabang niya. Swerte karon kay lami pang nahitabo. Pero kung hinay-hinay i-let go og modawat ta sa kang Kristo din i-let go nato ang iya, maningil siya, dili na swerte, distraction o kadautan. When we desire God but without God, we falter. Karon diya mismo sa ato nga ingonta kining niang unsa man di ay kadtong gitawag natong desiring to be God without God. In Isaiah 14:12-15, unsa may gipasabot ani? Ang gipasabot una in 391, 392, 394 sa Catechism of the Catholic Church, kanang desiring to be God without God are translated into 1. Envy of God's prerogatives and of man's destiny. Envy, kasina. Desiring to be God, pero nasinara ka sa Diyos, di ka mo submit niya, magkaugalingon ka. Envy. Number 2, desiring to be God without God is about pride. Proud of his superiority over man. Ako mas taas kaysa tao. Ay tinuod biyapod na ang demonyo dili siya pwedeng atong limbungan kay mas nakabalo siya kay kanato. Mas bright ang demonyo kay kanato. Ang ilang intelligence mas taas kay kanato sa tao. Pero mao ni gi-claim sa ni Lucifer og iyang mga kampon, ay they are proud of themselves to become superior over man. They are higher than man. Ikatulo,
Ikatulo nga, bikil nila. Katong desiring to be God without God, translated into hatred of God and man. So kaning na atong summarize, doon na siya'y envy, doon na siya'y pride, doon na siya'y hatred, anger. Asa man siya kinsa may ilang iyang subject ani? Dios o tao. Okay. The root of the fall of the angelic host is called as the refusal of the part of the devil of the plan of the incarnation of the Son of Man, of God, and of Mary as Queen of angels and of mankind. Kaning niyang maong mga sala, maunay mag-lead sa ilaha, no, mag-push sa demon to refuse to accept the incarnation. Magpakatao ang Diyos. Ila ng pugnan. Og idili sila makagdawat nga si Mama Mary, maoy representative sa tao, mahimong ibayaw usab dito sa trono sa Diyos. Dito sa langit. Mas maduol si Mama Mary dito. It is queenship of Mary. So incarnation and queenship of Mary. Ganina, nagtapok mi every first Saturday of the month, magtapok ang tanan nga, ako mag-implement ko sa among parokya, ang tanan nga mga PDRians, munaog dalon ang imahin sa Fatima, o dito, magmisa man mi, magmeeting mi, nindot kayo ang nahimo nga, at kanibitong pamalando, kay nga naman. Nakita dito, ang mga PDRians, particular kayo siya sa imahin. Pader, naunsa man ni Pader, naputol ng ulo sa among birhin, kay naligid sa bakilid, kay dito mas bukid ng uban god. Ay Pader, ang among kuan Pader, kanay naputol ang kuan, nawala ang korona, naputol ang kaning niyang kamot Pader. Og ingon ana, ikaw wala ba di ay moy lain, wa pa man ta kapalit, na ba moy lain din ha nga kuan kining imahin? Og ningon siya, Pader, inahan sa kanunay panabang ra og Immaculada Concepcion, kay Immaculada kay anak man mi sa Immaculada sa Rojas. Nahinumdum man ko, dili ba wa may rosaryo kung walay Immaculate Conception? So asa man ta kung idepende lang nato ngatong pagdebosyon dito sa Fatima, din wala tay recognition sa ingon tag Immaculate Conception. So wata kabalo ng Immaculate Conception gihimo sa Ginoo aron mahimo ang incarnation, aron mahimo ang uban pang mga mysteries of the Rosary, aron mahimo ang queenship of Mary. Pero dili kini madawat, dili siya madawat sa yawa, dili siya kadawat nga naay tao nga maoy makakabot sa iyang gipangandoy to become like God. Busa musulod ta sa what has happened during the incarnation of God. Hinumduman nato in Romans 5:14. Hinumduman nato, Adam is the type of the one who is to come. No, type. Bisan pa din ha sa Romans 8:29. For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, in order that he might be the firstborn among the many others. In short ba? Kanang in short, giingon, kanahon sa Ginoong munaog siya. Naman sa spiritual world, God is the highest, omnipotent. The next are these angels according to their ranks. Naman to yung nga siyam ka ranks of the angels naa. Pero may kuan human sa angels,
cherubim, seraphim, thrones, dominions, principalities, archangels, angels, murag na ikulang, pero apasaylo ako, dayon suman sa angels, men. Sa spiritual world, God is the highest, at the bottom is man. Dili madawat. Sila go'y next in line. They desire to become God, but without God. O because of that, they cannot accept that man, the lowest part of the spiritual world, would reach the top. Kinsay naghimo ani, dili tao, ang Dios ninaog siya. Pag announce siya mo, naog ko. Pag naog, wala man sa ila. Tu amas tao. Ug busa, ilang punggan ang agianan sa tao. Mahimugso ang tao pinaagi sa babae. Inahan. Ug tungod kay kabalo man siya nga inahan ang demons, kabalo man sila nga angin, damay inahan mo agi sa babae. And this is the start of the phenomenon of a woman. The phenomenon of Eve. Nganong iya mismo nga gitintal si Eva. Makuha man ni Eva ang laki, si Adan. Gisulod niya ang kinabuhi ni Eva. Ug giyon sa niya, nagpakilala, nagpaila ang demon. Ingon dito sa Genesis, Eva, nganong dili man mumukaon aning bunga sa kahoy? Og ningon si Eva, giingnan man mi nga dili mi mukaon ana. Og ningon ang yawa, nakabalo ba mo? Ipahinom to man, no? Nakabalo ba mo nganong gibawalan mo nga mukaon mo sa bunga ng kahoya? Wala, ingon si Eva. Og ningon ang yawa, gibawalan mo kay kung mukaon mo ana, mahimo mong sama kaniya. O di ba? Desiring to be God. Pero without God, kay ngano man, gisupak Manila ang balaod nga dili kamukaon anang bunga, anang kahuya. Gapaila ang yawa sa iyang identity. Karon ang sa may iyang gihimo. Ikaon si Eva. Ikaon si Adan. Og na-recognize silang hubok sila. Nawala ang maong nga grasya. Nakasulod ang yawa. Desiring to be God without God is dangerous, and it is also happening in every one of us. Asadape, in our envy or jealousy, sa pride sa tao, no? Diha siya. Sunod. God sent forth His Son, born of a woman. So, unsay gihimo na pud sa Ginoo, napalpak na buko man gud ang tanan. So, unsa may gihimo sa Ginoo? The eternal predestination of the Word was also predestination of the Blessed Virgin Mary to be the Mother of God in Lumen Gentium. Giingon sa dito, diha na gi-prepare si Mary. Ug diha ni nisugod ang katong giingon natong Immaculate Conception. Dili man mabasa, dili matag-an, dili makita ug mahibaw-an sa yawa nga siya di ay ang maong gi-prepare kay ngano man wala may mansa sa sala, immaculada. Wa man siya sala. So wala man siya sala. Dili mabasa sa yawa. No? Dili mabasa sa yawa. Okay. In Romans 8:30, it is said, and these whom He predestined, He also called. And these whom He called, He also justified. And these whom He justified, He also glorified. Called, Mary is called, prepared, called,
and then justified, and then glorified. So, sa Immaculada Concepcion, nagsugod na didto ang pamaagi sa Dios nga sudlon pagbalik ang tao. Kay gidaot man niya ang unang Adan ug unang Eva. Karon iya nang gihimo nga maghimo na pud siya laing Eva ug laing Adan. Sumo ng Eva, Ave. Tungod sa pride sa yawa, dili man siya kaingon maghimaya ka, Maria. Dili man niya. Wala man siya hail, wala man siya ave. Dili man siya kayukbo pagtahod sa mahal nga birhen. Og si Mama Mary nahitabuo, nahimong instrumento sa bag-ong Adan. Nahulog mga Adan. Karon na po ilang Adan. Kinsa man si Adan nga bag-o? Si Kristo nga anak ni Mama Mary. Okay. So, hinahinay ta na reveal karon nganong dili ganahan ang demonyo kang Mama Mary. no, hinahinay ta na. There are theological implications on this centrality of the incarnation and the glorification of Mary as tested in the test of the angels. Number one, on the Word made flesh, sa incarnation sa Dios. So, kang Mama Mary, Immaculate Conception, kang the second Adam, kang Christ, o sa iyaha, incarnation. Number one, theological implication. Both material and spiritual universe were created intimately to men, of which Christ and Mary are the vertical summit of perfection. Nga naman pong vertical kanang summit directed by God Himself. Wala gililong ni sa mga makinaadmanon, sa mga maalamon, ang mga maalamon wala kabalo. Kay ngano, ingon ani ni mga igsuon. Kanami tong natay plano, maayo, dili biya pwedeng sige natong itabi na sa atong silingan og sa bisan kinsa. Sakmito na si yawa. Kang yawa na rin, naminaw, sige. Labi na kung makalipay sa tua, iyag yun ang dauton. Na iyan ang dauton. No. I don't know. Ingon ko, I've been praying with you para sa success ni ining maong inyong activity sa parokya. Kay lisod siya, no? Labi na sa kang Mary, makamura siya og kuan kinahanglan gyud magpursigido sa pagampo. Nganuman, I experienced yesterday the whole day, then at the evening pagmata nako naa paghihapon, pagmisa nako ganina naa paghihapon. Unsay kuan kining ni ang akong ani ilalom sa tuhod kaning niya sakit mo nang nagmisa ko ganina mura ko bag-ong tuli, sakit kayo nganuman ang man mi og kuan kaning ni ang pre-over gahapon ni Father Jundagpin sa kining ni ang naabig case. Hala, maong mga issues kay ngano siya diboto di ay kang Mama Mary. Dayon karon Mary ang atong gituki. Piyesta ni Mama Mary ang Birhen sa Rosario. Karon Saturday, the day of Mary. Di magyuday sa gusto. Kining yawa gyud. No, yawa. Kaingon gali ko sa mga miyembro sa PDRian sa Duhinob, kaingon ko, bininyo kamo subject of criticism sa public. Sige tag Ave, O Birhen Maria na. Sige tag O Birhen Maria, Ave Maria.
maghimaya ka Maria, pero dili gusto maminaw ang uban. Sige tagbatikuson. Ang uban anak gukdog og iro, paakon sa iro. Ang uban anak madiscourage nga numan, sige o kanabitang kanang i-oppress, naka-experience sila og lain-lain mis nga kalisdanan sa ilang kinabuhi because of their devotion to Mary. But Mary, as mentioned, Mary is part of that vertical summit of perfection between man and God. Second, only through Christ, the incarnate Word, all things revolve and find meaning of their being in Colossians 1:15-17. Only through Christ. I love you, Lord. I will do this for you, Lord, because I love you so much. Pero dili mo simba. I will serve you, Lord. Pero inig-abot sa simbahan, magduka. Through Christ. Desiring to be God without God is dangerous. Mauman sa yawa. Katulo, the creation of the angels is connected to God's decision to unite all things to man through the incarnation, where the eternal Creator enters into the world of matter, space, and time. So ang Dios, dili siya subject to time and space, karon mignaog siya, misulod siya sa nagpakataho siya, nahimo siyang subject to time and space. Doon na siya ay matter. Kay ningon, the Word made flesh. Ang pulong nahimong tao. O kining niya, dili lang gisimba nato ang Dios pinaagi sa pulong, kundi giila nato ang Dios nga mo'y tag-iya mismo sa atong matter, corpus, body. O gamito nato ang body to praise the Lord, to thank the Lord, to love the Lord. So, lawas o kalag. So, dili lang di ay, ang pagsimba, pag-ila sa Dios, espirituhanon. Kini di ay nagpasabot po, nagikinahanglan po di ay na siya o material. Material. Ito na ako. Lama, I love you, Lord. Pero inigabot sa treasurer, magsigi kog bagulbol, kay maningil na po og pledge. I love you, Lord. Oh, devoto ko ni Maria. Pero kung naanay amutan, magsigig bagulbol. I love you, Lord. Pero mauning niya, mauwan ni. Mabikilang gamay, mauna din. Sunod. The creation of the angels from the very beginning was oriented towards, always towards the awesome unity of man, who is spirit and matter, patterned after the incarnate Word who took his humanity from Mary. Akong laktasan. Kari it is about glorification of the Blessed Virgin Mary. It is dogmatically and theologically sound to conclude that although the Blessed Virgin is like any other human beings created composed of body and spirit by an act of pure grace by God, is now elevated above the angels who are pure spirits, because she is worthy to be the mother of Creator. Siyempre no, imong mama di magyuna nimo malimtan. O sa iya hapod nga kabalaan, doon nagyud si titulo sa pagdawat sa ganti nga ihatag sa Dios. So nasabtan nato din si Mama Mary, model nato. Si Mama Mary doon ay body, doon ay spirit, pero siya
gidala sa taas sa mga pure spirits nga mao ang angels. Dili ni madawat sa yawa. Non serviam of Lucifer, the non-service of Lucifer, desiring to be God without God. Parang serving God without God. In my own way, in my initiative, in my conviction, in my capacity only. Kinsa may sentro ana? Ako. Pero serving God with God, kinsay sentro? Si Kristo, ang Diyos. Kinsa may sentro sa atong pagdebosyon kang Mama Mary? Kinsa? Ang sentro sa pagdebosyon kang Mama Mary, ang unsay naa kang Mama Mary, walay lain ang iyang anak, ang Diyos. Busa, to combat those issues presented, those sins of the fallen angels, of pride, envy, o jealousy. Unsa man? Humility kang Mary. Nga nibunga sa simplicity of life. Simple. Lucifer, who because of his angelic nature is a pure spirit, closer to the nature of the God, who is the purest spirit, assumed that he should be the most eminent of all God's creature, but instead gave it to a blessed, to the Virgin Mary. Kadtong to ang ganti, ang plano, si Mama Mary, gipangandoy sa yawa, gihatag kang Mama Mary. So, suko yun ang demonyo kang Mama Mary. No? Suko kayo. For to which of the angels did he ever say, "You are my son, today I have begotten you, and again I will be a father to him, and he shall be a son to me." And in other texts of the preceding verse, and when he again brings the firstborn into the world, he says, "And let all the angels of God worship him." In desiring to be God without God, it is difficult to worship God. Lisod ang pagsimba. Lisod ang pagdahig sa Diyos. So, ang gitudlo ni Mama Mary, unsa? Magdahig sa Diyos. Musunod sa Diyos. Pero wala na gihimo sa yawa. Nasuko sila kang Mama Mary. Nga nung kining bayhana at tribida para sa ilahang interes. Tribida. This attitude of Lucifer meant as a consequence a decision against the incarnation, by which the Word of God would assume human nature which is infinitesimally inferior to that of angelic nature. The decision of Lucifer to get away from the Lord, to disobey the Lord, to hate the Lord, becomes the start of the destruction of creation.
It is also meant rejection of the plan of God to have the presence of that lady, from whom the Word is to be incarnated, be seated at His right hand as Queen of the heaven and earth, of angels and of men. Okay, ato ko sa 9. And this rejection of Lucifer, of the incarnation, therefore carries with it all the implications that incarnation of the Word would bring to the cosmos. And that is the elevation of Mary, and at the same time, the elevation of humanity to the level of cherubims and thrones. Siya may representation of representative sa tao. Tuwa dito ang dignity sa tao. Gidala ni Mama Mary. Busa, dili lang nasuko na sina ang yawa kang Mama Mary. Asa pa siya nasuko sa tao. And this is the reason of so many oppressions of we experience. Murabag, brothers and sisters, murabag, dili nila madawat nga naguna na hinuon ang tao nga tuwa dito sa ulahi. Dahil karon isip panimalos ang himuon sa yawa, sampalungon unta niya ang Dios kay nasuko siya sa Dios. Sampalungon unta niya si Mama Mary, pero dili naman niya mahimo kay mas taas naman si Mama Mary o pinakataas ang Dios. Kinsa may iyang sampalungon, kinsa may iyang panimaslan, ang tao. Ang tao. Din ako ana. Therefore, the sin of the angels are klaro, envy, pride, hatred. Envy that God would become man. Pride because they refuse to worship and serve the God man. And third, hatred of God and for the recipients, Mary and humanity, of the infinite grace to be received from the incarnation. So kaning niyang tulo, envy, pride, and hatred. Characteristics of the sin of the fallen angels. There is two definitions or characteristics: irrevocable and unforgivable. Irrevocable because of the nature of the angelic knowledge, the intellect and the will. No? Unsa may giingo agi pasabot aning niya. Kabaluman di ay siya, nganong dili niya tuohan. Kabaluman siya, naa siya kahibalo, wa man niya hibuhata. Wala man niya sunda. Irrevocable. Ginakabalo na gud siya. Karon, dili man niya matulon pagbalik iyang pride. Di na siya kabalik. Ikaturduha. Unforgivable. No unforgivable because there is no repentance. Dili man sa nature sa yawa nga mangayo og pasaylo. Wala man sa iya ang pasaylo, ang iya dumot man. So ang iya wala sa iya ang repentance, ang kaamguhan, ang pag-usab, ang conversion, and forgiveness. Wala. Apit na ta. This orientation to evil meant a radical and irrevocable rejection of God and His reign forever. Og dinhi, the fallen angels became far from and to. So the fallen angels became sons of God at the beginning. Nahimo silang enemies of the Most High. Nahimo silang beings of light. Now they become beings of darkness. Nahimo silang beings of beauty. Now they are characterized as monster, ugliness, ang kamaot. Diri kumusta? Every patient who will be brought to us in the ministry
pag sinugdanan, ana, dahin subo ang panagway. Mura ba og na-scam og 1 million? Murag senior citizen nga na-scam og 1 million. So, subo kayo. Pero after sa pray over, after sa conversion, after sa pagdawat sa grasya, after na dawat niya ang sakramento, unsa man, dayon mugawas ang beauty. Maot tan-awon, dili man ingon nga maot kay walay make-up. Naagi kuan nga maot, murag makahadlok ba? Tan-awon nimo makahadlok kaayo. No? Murabag akong ikuan, murabag imo bang kaila nga la nagdulong na pud, murag gusto kang matago kay kabalo ka na maylo, wala pa nang bayad karon mamaylo na pud na. Murag gagalikay-likay ka ba na dili kaya hapdos imong mata tan-awon o tutukan siya. Kana mo'y karakteristik. So ang demons nahimo sila nga beings of beauty, pero they opted to become beings of monstrosity, beings of ugliness or models of ugliness. From being of order to being chaos. Hapsay ang tanan, karon gubot ang tanan. Nga, from being of love of the good to love of evil. Sa una kanulay mga magdahig. Dahil karon nahimo na sila, nahimo sila nga sigig reklamo, sigig supak, no? O kanang sige og hunahuna og makadaot, no? From being of lover of the truth to being father of lies, the father of falsity or falsehood. Okay, in relation to man, the fallen angels have only one intention: to murder man by seducing him to disobey, which leads to sin, and from sin to death. Aron dauton dili man nila kanunay masampalong ang tao kay mo ba maningkamot man pud mo duol ug motawag sa Dios ang tao, pinalangga man pud ang tao sa Dios, nan unsa may ilaha ilang iseduce for the only intention to murder, patyon ang tao. Unsaon pagpatay? Seduction, i-seduce, i-attract. Una na ingon na itong temptation. Mang-attract ba kag maot kag naong? Dili. Ma-attract ba ta sa maot og naong? Dili. Ma-attract ba ta sa kining kanang gubot? Dili. Ma-attract ba ta sa ngit-ngit? Dili. Unsaon man niya pagsidyos? Using this beauty, kung balikon, using this beauty, using the lights, using the order, using love, iyang dauton ang tao aron mosupak sa Dios. Ug mosupak sa Dios, mahulog, madaot ang tao, mamatay ang tao. How this is achieved by the fallen angels? Ang Yawa mo offer siya og mental capacities of confusion. Sa nang confusion kanang o sa kasabot sa iyang kaugalingon sa iyang gituhuan, magduda na dayon siya. Kini bang akong pagtawag kang mama, pagdebosyon kang Mama Mary, nakahatag ba ni og daghan nga benepisyo alang kanato? O ipakita niya, o tanawa o, sige ra ka gipaninglan, sige ra ka og kaning ni ang gikapoy tungod anang naa, undangan na. Kita ra
man pod makarealize ana. Diha man na mosulod pod na sa ato nga panumduman o sa ato nga hunahuna. Og nan until such time nga mo decide ta to go away, to leave, to forget God. Kaduha, keeps man bewildered or blinded so as to be unable to move by making him sore afraid. Mo develop siya og fear. Along the way sa preparation nato, for me, it is my personal conviction. Ningon ko, when we talk about exorcism, we should not emphasize the horror. Kay kung horror, mahadlok. Kung mahadlok, magpanik. O kining kahadlok o panik, dili sa Dios. Iya na sa demon. Instead, when we talk about these things, we talk God's love. I-emphasize ang gugma sa Dios. Ang emphasize ang iyang pag-atiman nato, ang pagpanalipod kanato. I-emphasize nga kita bililhon sa Dios. Oh, walay demon. Kaya kung naay kahadlok, doon na may demon. We cannot even hate the devil because hate is of the devil. But love the devil. Ingon si a president of the International Association of Exorcists, Bamonte. Ingon siya, we cannot hate the devil, but instead we as believers of Christ must develop that love of the devil. When we love ang atong aning niyang buhaton ang maayo man, atong paminaon og isulti ang matuod man, ang atong ipaila si Kristo man. So diha na anupig na pod ang yawa. Laing bahin holds man in a state of perturbation or agitation. Agitation means kaning naatay physical illness. Unsaon may himuon sa yawa. Yan ang lingkuran atong mga sakit. Yan ang sigig ana-anaon. Kabalo ka nga hapdos, lingkuran na sa yawa, ug iyan ang anaon. Mo clutch on. Iyan ang punduhan dito, iyang surang-surangon. Kung asa tawik, dito po taniya sigig surang-surangon. Sigig daog, marabag, sigig na taniyag i-oppress. So mauna iyang himon, to develop in us either to submit ourselves to Him or ato siyang biyaan. Unsaon nato pag-submit atong kaugalingon sa iya ha dayon. Dito na dayon ta, imbis mo adto tag doktor, di man ta mo adto doktor. Magtuo man hinuon ta sa murag doktor. Kabalutang naanatay sakit-sakit sa lawas, naanatay kipangbati, wala man hinuon ta dito sa makahatag natog tambal. Dito man ta sa mga gustong mo tambal. Doon natay sala. Gililong-lilong ra nato ang atong mga sala. It might be the cause of our illnesses or sickness. Pero, asamanta. Wata sa pari. Akong pakapina, no? Sa kayo mga symbols of the Christian faith nga dili gusto sa yawa. The cross. Mo na itong ganina, incarnation. Gana. Sunod, pagkapari. Maunang naay mudaot sa pari. Either diha or sa buhat.
muatake sa pagkapari, kanang pagkapari kay kung naa ang pagkapari, naa Eucharistia, naa si Jesus. Og ikatulo, si Mama Mary. Kay kung naa si Mama Mary, naa maning tanan. And torments, strikes men with terror from within. So ang iyang atake dili sa gawas. Ang iyang atake gikan sa sulod. Abi ninyo, ang temptation dili man ang i-tempt ka. Tintalon ka nako. Sige, tintalon. Giingnan ka sa doktor, ayaw nagkaon. Pero tintalon ka nako. Adto ta sa Jollibee. Hindi man pud ganahan ka sa Jollibee. Matintal ba ka ana? Dili. Tintalon ta sa diyawa, pinaagi sa unsay ganahan nato. Unsay gusto nato. Unsay attractive nato dito ta tintalon sa yawa. Next, torments man. Iyatang tulisukon, no? Nang iduot. Dili kaha ang atong kalisdanan gumikan sa sala nga maoy pultahan sa yawa nga mo dili gyud ta mo ana, dili ta mausbaw, dili kaha ilabi na dinha sa maong kalisdanan na in a sense di ka happy kay daghan mang pobre nga mas happy kaysa dato. Dili kaha ang kalisdanan torments from the demon. Daron kung mutawag tang Mama Mary, mutabang gyud kayo dayon ang inahan. Den karon ang kuno po dauto na pud sayawan ning tanan. Pila ka organization sa Mama Mary na devotions, no? Pila ka kwan ana nagi istorya. Ilabi na kung daghan na kayong deboto, mas maayo nga mo kay maayo kayong mag-uniform. Ang inyo mo uniform, mo mga ligo. Lami kay amuha kay mauning niya. So nay competition ang de-develop ana unsa NB or pride. No. Tuta. Tingala po ko nga dili na siya mo andar ani. Unsa di ay ang anaa sa yawa nga dili man siya ganahan ni Mama Mary. Ang yawa si Satan, accuser, opposer, apostate. Manglingla siya aron mawala ang atong pagtuo, pagsalig sa Dios og tahod sa mahal nga birhen. The fallen angels are blasphemous originator of evil. Panamastamas. Leader of the revolt of the adversaries. Author of the wickedness. Spirit of impurity. Spirit of evil. Spirit of night and day. Spirit of noontime and of the evening. Spirit of midnight. Spirit of illusion. Spirit of visitation, spirit of the earth, of the water, which goes about the works of men in the groves of the trees, and in the marshes, and in the cliffs, at crossroads, or the meeting of the three ways, in lakes or rivers, in buildings, in courtyards, and in bathhouses, that leads astray the mind of man. Og atong pakapinan, do na tay gitawag Beelzebul, the Lord of lies, which wrought anything, and it will rot anything clean. The model of uncleanness. These angels are defiled, infernal, abysmal, false, ugly, visible because of shamelessness, invisible because of hypocrisy. O kining pictura mauna, there is chaos, there is no beauty,
It is always false, dili tinuod. Fugitive and a fallen tyrant, ug daghan kayo. Satan, mga tawag man nila, enemy of the faith, seducer of man, root of all evil, fomenter of vice, cruel demon, traitor of the nations, instigator of envy, exciter of sorrows, asp, basilisk, lion, dragon, mga images nila, prince of accuser, murder, leader of sacrilege, ancient adversary, inverter of every obscenity, wicked enemy, ruler of the world's darkness. Okay, hapit na kumahuman. Yan. Sa presentation ni Saint Thomas Aquinas, Summa Theologica, Sin of the Fallen Angel. Okay na ko, anak. Okay, nabalik. Basig makabalik na ko, anak. No? Pari-pariho na anak dito. Pero ang ako lang gusto, makita ni mga pictures para naatay magamit. No? Okay. The rebellion of Lucifer, considered to be the highest angel, attracted others, and to this extent, the cause of their sin. Si Lucifer, na ipangandoy. Karon, iyang gipatakod sa iyang kauban. Muna nga, kung muatake si Lucifer o ang demon, dili lang muatake nag-usa ka, siya ra mag-usa. Doon na siya yung mga kauban. And remember, in the Bible, gipangutana, kinsa man ka, og ningon ang we are legions, brigade, no? Daghan kayo ang legion. Kanang naa, so daghan kayong mga demons, mga fallen angels. Now karon kita, kinsa raman atong giabyan, si Mama Mary. Pero you know what, kung ako ning ikuan idiretso, you know what, simple name of Mary, gawas yudain siya. Kay makahinumdum man siya sa iyang kalagot, sa iyang frustration. There was a woman prayed over, and then devotee siya kaniadto as kani bitong naibakos nga puti na abadinhin ninyo. Nang puti yang sanina, din blue, sky blue ang Lourdes. Iyan ang gikuan. Wala na siya kay bata pa siya adto. Karon pagkaminyo niya, nagkakuan siya, di naman siya mo simba. Wala na po siya ikuan kang contact sa desire for Mary. So pag-pray over, niiyak siya katong sa portion nga ni-mention siya og Mary. Ug gi-stop na mo right there ang session, ug ipangutana na mo nganong niiyak man ka. Ug niingon siya, ang akong kamingaw dili nako masabtan. For the long time gibiyaan nako ang akong inahan. Ug pray over me. Balik. So na siya recognition kang Mama Mary. So, sa pag-pray over, dugay man mahuman, we prayed, kanabitang after sa kuan, the memorary, remember, sa the memorary, hinumduman mo, uyamot, matamis, uyamot ni Jesus, tungod sa, memorary ba na, inana ba na sa Bisaya? The memorary, remember, most blessed Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to you, for protection, implore your help, and sought your, basta, the memorary. Sa maong panahon, sa maong moment, na ay nisulod nga blue nga aso sa kwarto. Air condition, close kayo ang kwarto. Na ay blue. Ug unya, giputos ang patient, pagkahuman, nawala.
Niingon siya. Kay nakatulog man ang bay. Og niingon dayon pagkahuman. Naunsa man to? Unsay nahitabo nimo? Og niingon siya. Dunay babay nga mihapuhap nako. Gipaningot kayo ang bay. Pagkahuman, niadto si siyang doktor, nawala iyang dili masabtan nga sakit. Clear tanan. Sometimes, bisan pag-unsaon ka expert o ka modernize ang technology, ang aparatos, kung dunay yawa sa sulod, dili makita sa atong experts, sa human experts. We need somebody. We need Mary. Hapit na ko mahuman, no? Ang pangmata na mo. They have sorrow not due to repentance, or the demons have sorrow but not due to repentance, but in the affliction of knowing they cannot attain beatitude. That their power is curbed and limited to the divine governance, that men despise their efforts may get to heaven. The fallen angels are engaged in battling against man's salvation and in torturing lost souls in hells. They beset men on earth, be carried with them their own dark and punishing atmosphere, but never they are. They endure the pains of hell and the knowledge that they are totally defeated and vanquished forever. In the exorcism sessions, we command the demon to go out from the person or from the place or from the things and go straight to the foot of the cross. Dili ta mo ingon ikuman, gawas din ha. Mugawas na siya, mubalik rapod na or muadto sa lain. Busa sa ato nga exorcism prayer, we command the demon to go out and go straight to the foot of the cross. Nganong dili man siya gusto? Kay dito gapuson sila automatic. Og dito sila magpuyo sa impyerno. Ilang kaugalingon nga place. O kung mosulod sila sa impyerno, dili na sila kagawas. Kung magapos sila diha sa foot of the cross, magapos sila forever. That is why in the Bible, there was an instance that Jesus, when He commanded, go out from that person. Kato bitang tao sa sementeryo, og nihangyo ang demon, o sa may iyong gihangyo. Ayaw in taon mi og tortura, hinunoa, padua lang ni sa baboy. Og niya si Jesus, sige. Adto sa baboy, ang baboy nilukso sa lawa, sa tubig, ang tubig ni evaporate, tuan na pod sa hangin, mubalik na po na siya. Mao na iyang gusto, na-cycle. Karon, when we command in the exorcism, and not only in the exorcism, when we receive the sacraments, matorture ang yawa. And most especially also, when we adhere the name of Mary, torture sa ilaha ng naa. Reminder para sa ilaha, uy, na anay Mary, nagdala og manluluwas, manunubos, bantay mo, nagdala sa krus, gapuso nagyud mo sa krus. Mary is a reminder not only of the defeat of the demons or the fallen angels, but the victory of men. Busa, as a call, mga igsoon, asa man tamo, kinsa may atong duulan, kinsa may mutabang nato, si Mama Mary. These are the reasons why the demon really hates the Mother Mary. Dili sila kadawat. O kinipoy atong guide nga mag rosaryo ta,
Mutawag ta sa kwan. Nindot po og Hail Mary, full of grace. It is coming from the heart. Not only lip prayer, hindi kanang heartfelt, no? Kinasing-kasing. Kay nasuko ang demonyo nato. Sige lang. Lukuban man ta. Kanabitaw naa sa ito sa ng image si Mama Mary, ang iyang pahimo, ang symbol ana kanang iyang mantle, it is a mantle of love. Iya tang lukuban, iya lang tang puston aron dili ta kanunay i-oppress sa demon. And let us call the name of Mary. Let us ask Mary's intercession always. Have we faithfully recite the rosary with our family? Nowadays, para sa mga batanon, ilabi na sa atong mga apo, sa atong mga anak, nakaila pa ba sila? Nindot to kayo kaniadto? No? Oo. Nindot kayo to kaniadto? Inig ka alas 6, no? Napabaw inyuha din hiron? Inig ka alas 6? Sa gabi, unsa man? Manawag la dayon tong lula o ag inahan ali na mo kay magrosaryo na ta. Karon, it might be impossible, pero sa Ginoo ang tanan possible if we only desire for it. Nindot kayo atong balik it-introduce nato sa mga batan the love for Mary. Thank you, my dear brothers and sisters, and once again, salamat kayo, Father Patrick, no, akong pod nga kanang ako nga kalipay pasalamat sa imong paghatag kanako kay gayunan nga makapaambit para sa pagpalambo sa pagtuo sa atong Ginoo o sa pagdebosyon sa mahal nga Birhen Maria dinhi sa parokya sa Dapitan. Once again, thank you ug maayong hapon. Thank you, Father Leo. O karon isipasalamat sa iyang Father Patrick. Hello. Salamat kayo, Father Leo, sa nindot nga presentation. Nalang ko'y pwede lang tag mo extend ng mga 3 minutes to 5 minutes. Nalang ko'y ikuan ba, Father Leo? Hangyo ni mo nga to briefly emphasize ba kini bitawng mahitabo sa baryo, mahitabo pastorally, no? Kining actual yun nga mahitabo bitaw nga kini mga tao nindot to nga imong gi-emphasize ba nga ang demonyo ang iyang pamagi gubuton yun, hadlokon ka, no? Hadlokon ka, gubuton ka, i-disorient, no? I-disorient ang mga tao, which ka na mga hysteria sa eskwelahan ba, which is a very big the closest example that I can give nga ang mga lay ko unta makita nila ba katong kaimportante sa imong lecture. One, kung walay pare, we can pray the rosary. It's the power of Mary enveloping sa grasyas Ginoo nga makalimot din managan mudritso dag mananambal nalimtan nga we have a great legacy of exorcism in and through Mary. Ikaduha nga kung pwede ma-review nimo klaro nga masabtan yun sa mga tao ba nga
ang pari, ang iyang gahom sa exorcism is not because he is talented. Nga murag mananambal ba nga, talented. Nga, kita nga pari, makasasa man punta, pero it is a gift of God. Then our power rests on the cross of Jesus. Katubang niingon ka ba nga, ingnon nimo ang demonyo, balik na to sa cross sa Ginoo. At the foot of the cross ba? Nga, di ba yung mong gisulti ganiya? Nga munta na masud ba sa atong utok, katawhan sa Dios. Nga it is not the priest who is powerful, it is not the mananambal who is powerful, but the formula nga among gamiton nga mga pari, huy demonyo, adto nga to sa tiilan sa cross sa among Ginoo o pakighinabi or pakighiuli o pakig-istorya sa among Ginoo. Pwede ba nimo na imong ma-expound gamay aron maklaro diri sa katawhan nga dili kita mo'y gamhanan. It is the foot of the cross of Jesus and the role of Mary in us. Kato lang, salamat. Okay. Thank you, Father, no? Okay. Yes, ang power nato dili ato. Ang pari o ang pagrosaryo grasya sa Dios. So, para nato ang demonyo, ang demons undang sa pagdaot sa ato nga kinabuhi tungod kay ang power nato gihatag sa Ginoo naa na nato. So we can proclaim our faith on that, and that faith is culminated on the cross. Kanang ingon ta, wala ko'y lain nga gisaligan kundili ang cross. Dinha manggod sa cross, gapuson siya that the Lord will magtagad siya nga hangtod makaamgo siya. Diha manggod sa cross, gapuson siya kay aron mangayo na siya pasaylo og mangayo pod siya kanang muhatag pod siya og pag-ila sa pagsimba sa Dios. There is conversion on the foot of the cross. Mao pod sa tao, diha isip atong power ang cross, diha tagi convert and forever be diha ang ato nga conversion kausaban sa ato nga kinabuhi. Diha pod nato siya padayag ang ato nga mga ingonta panginahanglan. Diha pod nato mao may atong contact God mo na nga sa ato pod mismo nga pagpaningkamot dili gyud mainguntag sentro ang bisan unsa. Sa paningkamot ug sa atong lihok ang mahimong sentro si Kristo nga nagpakamatay sa krus para kanato. No, ay ang yawa dili man siya gusto sa krus. Dili pod siya gusto ni Mama Mary, pero sa ato lang kabahin kung kanunay ta magduol moduol sa krus. Mutawag kang Mama Mary. Mao na nay atong heads, atong safeguard, ang atong labat o atong pader nga dili na ta duolon sa yawa. Karon adto ta sa kuan. Unsa may himo undi ay nato? Tinuod tong noong kaning nakita ni Father Patrick. Unay kuan mo adto man din ta sa mananambal. Dinang mananambal pod, iya pod ang gamiton ng krus. Moadto man dayon ta sa unsa man na nga mga ingontag earthly remedies. Pero ang kaayuhan di lamang di ay nato sa ato nga kining o fulfillment sa atong mga gikinahanglan mao lamang si Kristo nga naa sa cross og si Mama Mary nga nagdala kang Kristo aron maghatag kanato og cross. Inauton ta no nakuha nako imuhang comment, Father, no, ug inauton ta nga
makapadayag pataaning niya sa lain pang mga forum kay kung ingon ta ang tao kung doon na say kinahanglan adto man din sa mananambal mahadlok man gud siya kung naa say sakit adto po din siya didto pero knowing gitagaan nata sa atong Ginoo confidence naa na siya tay mga sakramento doon na natay mga sacramentals naa ang simbahan naa ang Dios nakighiusa kanato kanunay sa iya nga sa pinaagi sa simbahan na kanunay ang grasya sa Dios alang kanato. So salamat kay Padre kay kini manggod ang mahitabo ba sa baryo, mahitabo sa kapilya nay ibutang ta nasaniban karon ang pari wa magintay laing ritual except mo ingon ta nga adto sa cross sa among Ginoo wa magintay la ang exorcist wa gyud laing formula is ingnon gyud siya adto pakighiuli sa cross sa among Ginoo now karon og ang og kita mismong Katoliko kulangan ni ana nga formula mas nindot tong mananambal kay ihawan og puti nga manok o halaran og usa ka dosinang itlog so ingon ni ana ba nga ang ako nga useless ang atong o kuwang gyud atong pagtuo nga ang atong Ginoo nga dito to ilabay ang demonyo to reconcile with our God at the foot of the cross ilisan lang og tulo ka puti nga manok ang effort sa Ginoo of salvation ilisan lang nimo og halaran og unsay mga halad-halad ba nga nawala ang atong focus that we believe in one God we believe in the Father and the Son and of the Holy Spirit nga dito namo doon namin inahan doon namin Maria nga maoy mo gakos o mo sakupo namo protecting you from this evil unya ilisan lang og manok sad to say Father maoy nang hitabo karon kay ngano kulang ta og catechesis kulang sa pagtuon kulang sa pagsabot sa ato nga pagtuo kay kung aduna lang unta tay aning ni ang mao nga lawom nga pagtuo pagsalig sa Ginoo adili kalusot no tinang ato pod karon tungod kay kulang man ta og katesismo mas mo resort ta into this manok adto na lang ta sa unsay easy or available as if wala ta sa isip simbahan nagkulang ta sa pagtudlo nga ang tanan naa na gibilin ni Kristo sa simbahan so para sa ako ang panglantaw ikinahanglan nato og catechesis and who are these catechists kitang tanang binunyagan kita maoy moadto sa kuan mao man ni atong programa karon kita maoy magpasabot kita maoy magkuan kay sad to say pas daghan nato naa sa simbahan mas kita po'y nag-introduce og mga tuo-tuo ni samot man hinuon no kuan the more nga naaon ta tay capacity dako nga kapasidad nga magtudlo sa unsay angayan ay kita mahinuoy nag-una so ang ako catechesis kulang ta og catechesis okay naa ang pari dili man tanan mahimo sa pari pero isip magtutuo kita makatambag ug makagiya sa atong isig katao kabahin padulong tanan kang Kristo the center is Christ no si Kristo ang nagluwas kanato gikan sa kaulipnan sa dautan nan si Kristo na pod ragyhapon ang ato nga pagatawgon og duulan na diha sa baryo mura og mabitaw nang ikinahanglan nato natay katekista diha na ay mag in charge sa pagtulunan dinha
No, dili lang mag-activity kung unsa man diha. After all, ang tanan nga pastoral programs nato are all catechetical, has that catechetical component. Naa say catechetical component. Ari. O diha may matabangan ta diha sa ato nga mga pagpasabot. Kani ako i-appreciate nako kining inyo. Karon ra ko nakakuan nga naay pwedeng ingon ani di ay, no? Nga dili lang exhibit kundi na exhibit pero na catechetical lectures series about Mary. Makatabang dako nato ning nga maong hitabo pero dili siya attractive alang sa tanan. Pila ra gud ta kabuok diri. No? Sayang ang effort, sayang ang ato nga kuan. Pero bisan paggamay ra ta, dako na kaayo tag influence. And the Lord will give us the necessary graces nga mahimo tang instrumento sa pag-ila kaniya isip ato nga Ginoo sa atong kinabuhi. Okay, salamat kay Father Leo. Thank you. And to capsulize everything ba? Nga katong giistorya ni Father Leo dili ito bulag sa liturhiya sa simbahan. Tanawa ko ninyo ng altar. Who is the center at the altar? It is the cross of Jesus. Nga bisan pag walay misa, kung ang usa ka tawo magproblema o mag-church visit, at all angles, makita niya ang cross of Jesus. That even us, in our own despairs in life, we are also to go ourselves to the foot of Jesus, to reconcile with our God. So laong kitong istorya ni Father Leo, it is not just about exorcism. It is an expression of our faith. That even us, we submit ourselves at the foot of Jesus. At the foot of the cross of Jesus. Dili sa mga tulok kabuk itlog or puti nga baboy or puti nga kining manok. At the same time, if you look at our altar, there is the image of the Immaculate Conception. Katong giingon ni Father Leo, munig kasilagan sa anghel, sa demonyo. Because Mary was immaculately conceived. Dili niya madutlan. The mantle of Mary as immaculately conceived, di madutlan sa yawa. Mauna nga og ang ato ng mahal na Maria mo'y musapupo nato. That is what Father Leo said. Enrich o dato kahita og mga pagtuo, wa lang nato gamita o kaha nalimtan or kaha mas nisalig ta sa uban kay niining tanan. So daghan kayong salamat Father Leo. Sumaagod Father diya sa mga balay nato dili na kayo nahimong imposing ang cross, no o kaha diha sa kwan nang diha sa atong simbahan ingon si Father nga ginay cross din ha mas nindot og dako, no o naa ang uban pang mga symbol sa ato nga pagto in procession kinsa may maguna cross sa procession sa mahal na birhen o sa mga imahen po uban pa. With that, salamat kayo, no? O salamat Father Patrick sa maong pag-facilitate ni ining tanan.